Okay, so this is the demo for the bud and the tag. Okay, for the CSS na W3 CSS. Okay, so again, gagawa tayo ulit ng folder for the week 16. Okay, so may ginawa na ako dito folder ng week 16, and then mag-recreate tayo ng another file, and then we're going to call it demo.html. So new file. Okay, so this is the new file. Then I'm going to call it demo.html. So yan yun. Okay, and then oops. Okay, ulitin ko lang. Right click, and then new file, demo.html. Okay, and then enter. So yun na yung magiging demo natin. So yun, so meron na tayong demo.html. Again, gagawa tayo ng standard structure of the HTML. So this is the standard structure of the HTML, and then of course we're going to uh, include this W3 CSS dito sa head natin, i-link natin. And then yung W3 CSS. Okay, so yan na yun, na-link na natin yung W3 CSS. Ang gagawin naman natin ngayon, I'm going to show you the kung paano gumawa ng first is the bud. Okay, so ayusin ko lang yung itong bracket natin, and then yung browser na gagamitin natin. So yun, ang ginawa ko lang naman, inayos ko lang yung pwesto ng bracket natin, and then the browser. So habang nagta-type tayo, makikita natin kagad paano yung result. Okay, if I'm going to create a text here. Okay, so let's say number 9. Okay, and then if we're going to save it, dapat may number 9 na lalabas dito. Okay, to make it bad, lagyan natin ng circle. So kailangan natin i-declare na W3 class classification equal to W3 dash bud. Okay, so tingnan natin kung ano yung tsura niya. So if I'm going to save it, so yun, ang default niya is black, and then pwede nating baguhin yung kulay. So let's say W3 dash red, and then if we're going to save it, magiging red yung background niya. So that is the bud. Okay, and then pwede nating palakihin yung font niya. If you going to remember in our previous topic, W3 dash extra large, and then if I'm going to save it, mas malaki pa siya doon sa
dati natin ginagawa. So, mas prefer ko yung medyo maliit, and then I'm going to show it to you kung paano nyo siya nakikita sa mga website. Okay? For example, yung button, nandun sa gilid niya yung badge. Okay, I'm going to save it first na mas maliit siya. Okay, first, so gagawa tayo ng button. The button is button. Okay. And then, lagyan natin ng pangalan yung button. Let's say this is the button. Okay, so if I'm going to save it, yun yung ordinary na button natin. So, lagyan natin ng W3CSS natin. Okay, so let's say this is a W3.VTN. So, I'm going to save it. Ito yung VTN natin. Ganyan yung itsura. So, lagyan natin ng kulay, W3.indigo. Save it. So, yan yan. So, ang kailangan natin gawin is yung number 9 na dito sa gilid niya. So, ang gagawin natin, W3-display. So, ang gagamitin natin is W3-display. So, ang gagawin natin, yung button natin is the container. Okay? So, if ever na nakalimutan ninyo itong code na ito, pwede nyo balikan. I think this is a recently na lesson natin. That is a lesson number around 14 or 13, mga ganun, no? So, display container, ibig sabihin, ito yung paglalagyan natin. Okay? And then, if I'm going to save it, walang nangyari because wala pa naman yung paglalagyan natin. So, if I'm going to declare here, W3-display dash, okay, top, right, okay, so, kung mapapansin ninyo, dapat ito ay nasa loob ng container. But I'm going to show it to you kung ano yung mangyayari once na nasa labas siya ng container. Okay? If I'm going to save it, yung number 9, kung mapapansin ninyo, andito lang yung 9 sa pinakagilid. Ang kailangan natin is nandito siya. Okay? Sa top right ng button. Okay? Dapat nandito yun. So, ang gagawin natin, this span, okay, ilalagay natin siya sa loob ng button, which is the button is the container. So, cut, and then I'm going to paste it here, and then save natin kung ano mangyayari. Ayun, so yung badge natin, so this is the button, and then yung badge natin nasa top right siya ng button. Pero medyo masagwa ang tsura. Siguro lalagyan natin yung button ng W3-panel. Let's try to save it. Hindi maganda. Anyway, this is a demo. Okay? So, lalagyan mo lang siya ng distance. Okay? The margin or whatsoever. Kung ano yung kailangan natin gawin. Okay? So, this is the badge. Then, I'm going to show it to you or demo to you. Yung ano naman, yung tag. Okay? Saan lagi nakikita itong tag? Okay? Mostly na nakikita ninyo to sa website. Once na meron mga sale, mga ganun. Tapos makikita ninyo for sale. Tapos nakatag ka. Diba? So, let's try na ganun. Ang gagawin natin, sale, ganun, no? If I'm going to dito tayo sa baba ng browser yung gagawa. VR muna tayo or break. Okay? And then, maglalagay tayo ng text. And then, let's say,
sale or capital letter lahat. Then if I'm going to save that, save. So, nasa baba yung lang yung text na sale. So, ano natin lalagyan ng badge? So, let's try to create classification and then declare it W3 dash tag pala, sorry, tag. Okay? Tag. And then let's try to save it kung ano magiging tsura. So, yun. Ang background niya is naging black. Okay? So, very common kung ganyan. Pero, mas maganda siguro kung lagyan natin ng design, yung sale. So, palalakyan lang natin yung text. So, W3 dash extra large. Save natin. Paano yung tsura? Yun. So, ganun. Pero mas maganda din siguro kung paghihiwa-hiwalay natin yung bawat letra. So, ganito ang mangyayari. I'm going to make another division here para magkaroon tayo ng classification. Remember, doon sa text natin, W3-wide. Okay? And then, ipapaloob ko yung text natin na sale. Cut natin yan. Lalagay natin sa loob ng division ng wide. Na merong wide. Okay? Save natin. And then, makikita ninyo. Yan. Okay? Hindi kita, pero nag-wide yan. Okay? So, ang gagawin natin, hati-hatiin natin yan. So, ang mangyayari is, meron dyan, sale, yung S, close natin yung span, and then we're going to create another span. Okay, save nga natin kanitsura yun. So, humiwalay yung yung S, okay, and then siguro itong W3 extra large, lalagay natin sa isang division, dito sa division na ito, para lahat ay magiging extra large. Okay. So, since wide yan, kung mapapansin ninyo, yung S napahiwalay sa A. So, kung paghihiwa-hiwalayin ko lahat yan, gagawa na naman tayo ng another span for the A, ganun, L, and E. Okay? So, yung span natin, close natin yung span for the A, and then gagawa tayo ulit ng span for the E, L, close natin ulit, and then gagawa naman tayo ulit ng span for the letter E. So, tignan natin yung itsura niya. Let's save it. Okay? So, mapapansin ninyo, hiwa-hiwalay yung letter A, L, E. So, lagyan natin ng tag. W3-tag. Or classification muna tayo. Classification equal to W3-tag. Okay? So, bawat isa, lalagyan natin. Save muna natin ito kung ano yung magiging tsura yun. So, S, A, and then, isa for the L, okay, W3-tag. And then, dito naman sa letter E, classification, W3-tag. Okay. So, save natin. Save natin. Ayun. So, mapapansin ninyo, kulay black siya. Okay. So, lalagyan lang natin ng kulay para mas maganda, no? Lagyan natin ng kulay. So, W3 dash, this is a red. Let's say this is red. Save natin. Yun, naging red. Or lagyan din natin din to. W3 dash
let's say green, and then the other letter L, gawin natin yellow. And then, yung letter E, siguro gawin natin blue. W3-blue. So, save natin kung ano itsura, yun. Okay, para mas maganda pa siya, lagyan pa natin ng card. Okay, if you remember na last topic natin dun sa card, para magmukha siyang 3D. So, lagyan natin para mas maganda, no? Anyway, this is a demo. Bahala kayo kung anong gagawin ninyo. Okay? W3 card -4. So, lahat yan gagawin natin. So, save muna natin to. Okay? Save ko muna siya. Ano itsura? Yun. So, makikita ninyo yung letter S, nagmukhang 3D siya. Unlike dun sa ALE, flat na flat siya. So, if I'm going to add that on letter A, on letter L, and E, and then let's try to save it. Ayun, nagmukha siyang 3D. So, mas magandang itsura. So, that's it. The tag and the badge. Okay? And then, next video is the activity.